Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Bago ko simulan ang kwento, ay dalangin ko sa Panginoon, bigyan tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christi. Amen. Sabi ng binan ni Ingay, kapag may nagpaparamdam na aswang sa inyo, huwag kayong matakot, bagkus. Lumabas ka at ipakita ang katapangan sa pamamagitan ng pag-ikot ng 3 beses sa bahay ninyo. Magandang araw o gabi. Ako si Kabalyero at ito naman ang aking ika-7 kwento. Buntis ang tiyahin ko noon na itago na lang natin sa pangalang Ingay. Nangyari ang karanasan niyang ito taong 1980 sa lugar nila sa bundok. Kapag sinabing bundok, kalimitan ay malalayo ang agwat ng mga kapitbahay. Tahimik. Distansya sapagkat malalawak ang bawat pag-aaring lupa ng mga residenteng naninirahan. Simula nung magbuntis si Ingay, marami na siyang nararamdamang kakaiba sa kanilang bahay, tulad ng mga huning hindi pamilyar. Mga kaluskos sa dingding ng bahay na dati ay hindi naman nangyayari noong hindi pa siya nagdadalang tao. Andyan ang tiktik, mga pagkalabog sa bubong at hingal ng isang mabangis na hayop sa kanilang silong. Kung minsan ay umaabot ang mga ingay na yon sa kapitbahay nilang kamag-anak din. Sabi naman ng kanyang mister, ang mga naririnig nilang ingay sa labas ay nagmula sa isang aswang. Alam niya ang tungkol dito dahil ang nanay niya ay dating mangkukulam o may kaalaman sa mga bagay na tungkol sa kababalaghan. Pero tinalikuran na ang maling gawain na yon at bumalik sa panig ng Panginoon. Hindi man tanyag ngunit marunong manggamot ang binan ni Ingay at sumasama rin sa kumadrona kung minsan kapag nagpapaanak kung kaya alam nito ang tungkol sa mga galaw ng aswang. Ganun daw talaga, nakakaramdam ang buntis kapag mayroong presensya ng aswang sa paligid. Ang binan ni Ingay na babae, kahit noong mga panahong nang kukulam pa ito, hindi naiiwasang meron din silang nakakaengkwentro na aswang. Hindi lahat baga na sakop ng dilim ay nagkakaisa, kung minsan nagkakasagupa rin sila. Isa sa dahilan kung bakit nito iniwan ang pagiging mangkukulam at minsan na lang din ng gagamot ay sa kadahilanang bumabalik daw sa kanila ang mga sakit na ginagamot nila sa pasyente. Ang malala pa sa trabaho nila, yung kulam matindi raw ang epekto kapag ibalik sa kanila. Higit pa sa doble, triple na pwedeng ikamatay. Katunayan, meron silang kilala na namatay talaga sapagkat hindi kinaya. At bukod doon, ang pinakadahilan kung bakit iniwan ang pagiging mangkukulam ay dahil isa itong mortal na kasalanan sa Panginoon. Kaya nakapagdesisyon ang binang babae ni Ingay na talikuran ang masamang gawain na ito. Tungkol naman po sa panggagamot, yung manggagamot daw ang sumasalo sa sakit ng pasyente nila. Kapag matapos ang gamutan, nanghihina ang binan ni Ingay, sumasakit ang katawan at kung ano-ano pa ang dinaramdam. Ngunit hindi naman kapareho sa pangkukulam dahil talaga namang matindi ang epekto nun. So ayun na nga, nang dahil sa mga karanasang yon, alam ng mister ni Ingay na aswang ang nagpaparamdam sa kanilang bahay tuwing gabi. Ang ginagawa naman nito, gaya ng madalas na bilin ng kanyang inay,
Kapag may aswang, huwag magpakita ng takot. Sa halip, kumuha ka ng mga bagay na pwedeng pangdepensa o kaya'y pangkontra. Tulad ng itak at asin. Lumabas ng bahay, umikot ng 3 beses tapos magsaboy sa paligid. Halos maubos naman yung mga tanim nilang saging sa paligid, sapagkat sa tuwinang lalabas ang mister ni Ingay ay tinataga nito ang mga tanim nilang puno ng saging. Ayon kasi sa kanyang nanay, ang mga puno ng saging ay pwedeng pagtaguan ng mga aswang. Pwedeng gawing ilusyon, saging lang sa iyong paningin, hindi mo alam, aswang na pala. At nung minsang kumonsulta sila sa binan, sinabi nitong aswang nga ang umaaligid sa bahay nila Ingay. Yung mga pagpaparamdam na yon, umabot pa sa kapitbahay nila, kaya naman namamalayan talaga ng mga ito. Sabi ng tiyahin niya, kung minsan kapag 10 oras ng gabi, kung hindi pagkalabog ang kanilang mauulinigan, parang may tao raw na umaaligid sa bahay ng mag-asawa. Sabi nito, mag-ingat kayo dyan Ingay ha. Tingin ko aswang yang pabalik-balik sa inyo. Kasi 'di ba buntis ka? Oo nga po tiya eh. Hindi naman makalapit siguro yan kasi ilang beses naman na lumalabas ang aking asawa. Hindi naman po nagpapakita. O hindi pa rin magkumpiyansa kasi alam mo naman ang mga aswang, uupo lang yan sa dilim, hindi mo na makikita. Oo nga po tiya eh. Halos inubos na nga ng mister ko yung mga puno ng saging namin dyan. Kakaitak niya. Noong malapit ng mga anak si Ingay, sinamahan sila ng kanyang binang babae sa bahay. Kasi halos gabi-gabi na noon, pinaparamdaman sila ng aswang. Matapos noon ay bumili ito ng isang klaseng puno ng kahoy sa lumada at pinapausok nila tuwing hapon hanggang magdilim. Bihira lang makabili ng kahoy na yon at kung meron man ay mauubos din kagad. Mabisa rin kasi na pangtaboy sa mga aswang. At nung nandudoon na nga ang bena ni Ingay, sa gulat ng mag-asawa, hindi lang isang aswang ang umaaligid sa kanila, kundi nasa mga 3 o 4 ang bilang ng mga ito, ayon na rin sa sinabi ng kanyang benana. Kaya noong gabing may mga sinyalis na manganganak si Ingay, tanghali pa lang ay kinausap na ng kanyang benan ang kumadrona sa lugar. Pagkatapos ay nagpunta ito sa kapitbahay na kamag-anak nila at nagpasama sa mga kalalakihang pinsan ng buntis. Bagaman may alam siyang pangkontra o pangtaboy sa mga aswang, hindi pa rin nagpapakasiguro kasi nga hindi lang iisang aswang ang umaaligid. At malay nila, mga malalakas na uri na pala ng aswang yung nandudoon, edi pwedeng may mangyaring hindi maganda. At yun na nga po, pagdating sa bahay ng kapitbahay, mga pamangkin ko, baka pwede nyo muna kaming samahan sa bahay nila Ingay. Mukhang manganganak na ang pinsan ninyo. Samahan nyo muna kami para kung sakali may makatulong sa amin. Opo tiya, walang problema po, pupunta kami. Agad namang nagtungo ang 3 pinsan ni Ingay at lahat sila ay may tig-isa-isang mahahaba at matatalim na itak. Tapos may dala ring binsol ng pagi na pangkontra sa mga aswang. Pagkarating nila sa bahay ay ramdam agad ang presensya ng mga nilalang at negatibong enerhiya sa paligid, kung kaya sa ikalawang pagkakataon ng araw na yon ay nagpausok ang bena ni Ingay ng kahoy na talaga namang sobrang tapang ng amoy. At ng mga sandali na yon, lahat sila ang bigat ng pakiramdam. Para silang bingi na hindi maintindihan na pati mga insekto sa paligid tulad ng kuliglig ay tumahimik. Pagpatak ng 10:00 pasado ng gabi, sobrang nakakakilabot ang narinig nilang lahat dahil sa
sabay-sabay na umalulong ang mga aso sa paligid. Kasabay noon, napansin nilang pumutok na ang panubigan ni Inggay. Ang problema ay hindi pa dumarating ang komadrona, kung kaya inutusan ang mga pinsang lalaki ni Inggay na sunduin na sa bahay nito. Hindi pwedeng sumama ang mister ni Inggay kasi wala silang kasamang lalaki sa bahay kung lahat ay sasabay. Agad namang tumalima ang tatlong kalalakihan at dali-dali nang tinungo ang bahay ng komadrona. Binigyan sila ng mga pangontra dahil ramdam talaga nilang umaaligid ang mga aswang sa bahay. Mga iho, bilisan nyo ha. Kung ano man, diretso lang. Huwag na kayong lumingon kung ano ang maririnig ninyo sa likod. Opo tiya, kami na po ang bahala. Halong kaba ang nararamdaman ng tatlong lalaki, ngunit wala silang magagawa dahil manganganak na talaga ang nagdadalang tao. Kaya tumakbo na sila hanggang sa makarating sa bahay ng komadrona. Habang tumatakbo, nararamdaman ng tatlo na parang may sumusunod sa kanila. May tunog ng parang sa itik, pero kahit isang beses ay hindi talaga sila lumingon. Mahigpit na bilin kasi iyon ng benan ni Inggay upang hindi maantala ang lakad nila sapagkat paraan din umano yun ng mga aswang. At pagdating nila sa bahay ng komadrona, nadatnan pa nila itong tulog. Kaya nang malaman niya ang sitwasyon, ay nagmamadali nang nag-impake. Alam naman daw niyang manganganak na si Inggay kaso nakaidlip siya at sa hindi malamang dahilan. Sobrang himbing daw ng kanyang pagkakatulog gayong hindi naman daw siya pagod. Katunayan, nakahanda na ang mga gamit niya. Kaya nung magising ay diretso nang umalis pabalik sa bahay nila Inggay. Manang, magmadali tayo dahil may mga aswang na umaaligid sa bahay ng pinsan ko. Ganun ba? Oy, tara na. At habang binabaybay nila ang daan, nagmamadali sa paglakad, sabi ng komadrona, noong mga nakaraang linggo, may pinaanak daw siya sa kabilang sityo. Medyo nagkagulo rin ang mga tao roon, buhat ng meron ding aswang na umaaligid sa buntis. Ang masaklap lang sa nangyari, nang lumabas ang bata ay wala na itong buhay. Pagdating pa lang ng komadrona, pagkapasa siya ng buntis ay wala siyang nararamdaman na buhay. Kaya bago pa lumabas ang bata, nagsabi na siya sa nanay at mister nito na wala siyang nararamdaman na kung anong paggalaw mula sa bata. Yun pala, sa loob pa lang ng tiyan ay wala ng buhay. Walang ibang pinagdududahan ang pamilya kundi mga aswang sa sityo ang may gawa kasi nga ilang araw na umano iyong ginagambala. So ayun na nga, nagmamadali na sila sa takot na baka matulad si Inggay sa nangyari sa buntis na yon na talaga namang nagtagumpay ang mga aswang na makuha ang anak nito. Pagdating sa bahay nila Inggay, nadatnan nilang sumisigaw ang mister nito pati na ang nanay na akala mo merong kalaban. Malayo pa lang, dinig na dinig ang mga pagmumura. Kilala ko kayong mga aswang kayo. Subukan nyo lang galawin ang anak ko at may kalalagyan kayo. Nagmamadali na ang apat. Pagpasok nila sa bahay, tiyempo ring lumalabas na ang bata kung kaya agad inasikaso si Inggay ng komadrona. Mainit na tubig maring, dali. Habang umiiyak ang bata, samot-saring nakakapangilabot na tunog ang maririnig sa paligid. Hingal ng tila, hayok na hayok at takam na mabangis na hayop sa silong. Pagkalabog sa dingding at meron pang kumakaluskos sa bubong na animoy, gustong sirain ang pawid. Na kahit may mga pangontra, baliwala sa mga aswang. Ang mga kalalakihan kahit may mga hawak na itak at pangontra
ay talaga namang nakaramdam ng paninindig balahibo sa katawan ng mga sandaling yon. Pati nga kumadrona, napapatingala sa bubong habang inaasikaso ang batang kakapanganak pa lang. Sa puntong yon, kinuha ng biyanan ni Inggay ang binsol ng pagi, bumulong ng mga orasyon dito, pagkatapos ay lumabas ng bahay. "Saan ka, ma?" "Dito lang kayo, lalabas ako. Pero ma, huwag kayong mag-alala. Diyan lang muna kayo hanggat hindi magpakita ang aswang na yan. Huwag kayong lumabas." Pagkababa nito, habang hinahampas sa lupa ang latigong hawak, ay siya namang pag-usal ng mga orasyon habang umiikot sa bahay ng 3 beses. Pagkatapos nun, hinamon niya ang aswang na magpakita. "Dati akong mangkukulam. Alam ko ang mga baho ninyong mga aswang kayo. Nasaan kayong 3? Magpakita kayo." Ngunit, walang aswang na nagpakita sa kanya. "Kilala ko kayo. Wag lamang ang apo ko, Sally, Dalia, Lilian. Alam ko kayo yan. Mga matatandang hayok sa laman ng bata. Pupuntahan ko kayo bukas na bukas sa bahay ninyo. Kung pakikialaman nyo ang aking apo, magkakabukingan tayo mga masasamang aswang." Ilang minutong naghahamon at nagmumura sa labas ng bahay ang biyanan ni Inggay, ngunit walang aswang na nagpakita sa kanya. Nang umakyat na ito ng bahay, nakarinig na lamang sila ng yabag sa damuhan na mabilis naglakad palayo. Maririnig talaga dahil sa katahimikan ng gabi at dahil may mga dahong tuyo na naaapakan. Matapos noon ay parang guminhawa ang kanilang pakiramdam. Hindi katulad kanina na ang bigat-bigat. Tapos, bumalik yung paghuni ng mga insekto sa palibot. Ayon sa biyanan ni Inggay, isa yung palatandaan na umalis na ang mga aswang at mga negatibong enerhiya na kaabang sa paligid. Namangha sila sa ipinakitang katapangan ng biyanan ni Inggay. Nasabi pa ng mga kalalakihang pinsan nito, hindi nila magagawa ang mga bagay na yon lalo pat alam at ramdam nila ang presensya ng aswang sa paligid, na kung tutuusin kung walang pagitan na dingding ay halos nasa tabi lang nila. Kaya humanga talaga sila sa katapangan ng biyanan ni Inggay sapagkat kursunada rin talaga na harapin ang mga aswang. Kung sa bagay, ikaw ba naman lola ka, diba? Siyempre, hindi ka magdadalawang isip na protektahan ang iyong pamilya. Sabi naman ito sa kanila, maaaring tama siya sa mga binanggit na pangalan dahil kung hindi tumugma, hindi raw aalis ang mga aswang na yon. Takot din siguro na mapahiya kaya lumisa na lang. Binantayan nila ang anak ni Inggay hanggang mag-umaga, kasama na rin ang kumadrona para makasiguro. Baka mamaya, nagkukunwari lang ang mga aswang na umalis tapos binabantayan lang pala sila kung kailan uuwi. Kaya hindi talaga nila iniwan hanggat hindi lumiliwanag. Alam niyo kung bakit gano'n na lang kahigpit ang pagbabantay nila? Meron na po kasing nangyaring pambibiktima ng aswang at ang tinatarget talaga yung bagong panganak. Ito po ay kwento ng isang kamag-anak ng mister ni Inggay sa Karatig Sitio. Nangyari dati. Hapon pa lang, nakaabang na ang kumadrona kasi manganganak na. Ibang kumadrona naman ang nagpaanak sa babaeng yon. At habang hinihintay, sa bahay ay kasama ng mag-asawa ang nanay at kapatid ng babae kasi nga magkapit-bahay lang naman sila roon. Pero dahil bukid, medyo malayo-layo talaga ang agwat ng mga bahay. 8:00 pasado na nang mailuwal ang bata. Okay na, malusog at umiiyak pa nga habang inaasikaso ng kumadrona. Nang matapos ang gawain ng kumadrona ay agad din naman itong nagpaalam. Umuwi rin ang nanay at kapatid dahil malapit lang naman ang bahay. Bago lumisan, nagbilin pa sila sa lalaki na isaradong mabuti ang mga bintana
at pintuan dahil baka may aswang na lalapit na ginawa naman ng mister. Pero yung pagkawika ay pabiro lamang kaya hindi masyadong binigyang pansin o binaliwala ng mag-asawa. Pagpatak ng hating gabi, ayon sa lalaki, may naririnig siyang kakaibang huni ng ibon sa paligid. Ngunit dahil sa puyat at pagod, hindi nagtagal ay agad din namang nakatulog kasi nga natutulog ang mag-ina. Kampante rin ang lalaki dahil akala pabiro lang at kung may aswang man ay hindi makapasok. Yung nanay naman, mayat maya ang paggising nito dahil binabantayan din ang anak tapos pinapadede niya. Nang mga sandaling yun ay pareho silang mag-asawa na nakatulog. Maya-maya pa, naalimpungatan ang dalawa dahil bigla na lang umiyak ng malakas ang bata. At sa di inaasahan, paggising nila, bumungad sa kanila ang isang taong maitim, malaki at mabalahibo ang katawan. Parang unggoy umano ang hitsura nito na mayroong mapupulang mata, nakatalikod sa bata ngunit nakaharap sa kanila. Sa pagkakalarawan pa ng mag-asawa, parang halimaw daw ang hitsura ng tao na yon na sinasabing aswang. Ang bata ay umiiyak na nakataas ang dalawang kamay pero hindi naman nila nakitang ginalaw ng aswang. Sa pagkataranta at gulat, napamura ang lalaki at agad na kinuha ang itak. Ngunit patayo pa lang ito, tumakbo na palabas ang aswang sa kusina dumaan. Mabilis tumakbo at tipong parang unggoy lang daw kasi payuko na parang may hawak din sa may tiyan. Sa isang iglap ay hindi na mahagilap. Ilang ulit na umikot yung lalaki sa labas ng kanilang bahay, hindi na niya makita. Sobrang pasalamat naman ng mag-asawa kasi nga hindi tinangay ang bata. Ngunit kinabukasan, nagtaka na lamang sila dahil wala nang suot na guwantes ang bata. Hinanap nila sa loob pero wala na talaga. Ngunit meron pa namang iba kaya pinalitan na lamang. Subalit napansin nila, hindi na umiiyak ang bata at parang dahan-dahan na nanghihina. Ayaw na rin dumede kaya nataranta talaga ang dalawa. Bago pa man makarating sa pagamutan ay binawian ng buhay ang bata. Nakakapanlumo dahil namatay itong nakadilat. Ipinasuri nila ito sa manggagamot. Doon nalaman na kinuha raw ng aswang ang bata at pinalitan ng ilusyon. Hindi lang nila nakita pero nasa aswang daw talaga yun tangay-tangay na. Sabi pa ng manggagamot, hindi na sanggol kundi mga dahon na lang daw ng saging ang batang hawak-hawak ng ina. Nang dahil sa pangyayari ay matindi ang dulot na depresyon sa mag-asawa. Walang gabi na hindi sila umiiyak. Sa nais na makaganti sa aswang na dumali sa bata, naghanap talaga sila ng paraan. Lahat ng pamilya nagtutulungan pati mga kamag-anak. Kung sino-sino ang nilapitan nila hanggang sa nakakuha umano sila ng impormasyon at base sa kwento, meron silang nahuling aswang. Isang malaking lalaki na bantog at mabangis na aswang daw sa bundok. Kaya nang mahuli nila ay pinatay nila ito at sinunog sa hukay bago tinabunan. At yun na nga, sa takot na maulit ang pangyayari na yon, matapos nun kapag may buntis, todo bantay talaga ang mga magkakamag-anak. Lalo na sa sityo nila Ingay kung saan may mga aswang nangunguha ng bata. At yun na po ang kwento natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyo at lubos na gumagalang. Kabalyero ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan ay nababalot ng kaiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may
kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. So yun na po ang kwento ni Caballero mga kaibigan. No? Grabe yung karanasan na yun. Imagine, pinalibutan sila ng aswang. Pero dahil may alam din yung nanay nung lalaki kasi dating mangkukulam daw, walang takot na lumabas ng bahay para maprotektahan ng apo. Siguro yung sitio na yun dati marami talagang aswang kasi nga may kwento dati na kinuha raw ang bata pero napatay daw po yung aswang, no? Nahuli nila sa bundok. Sinunog tapos nilibing, no? Kasi napatunayan daw po talaga na aswang yon. So kayo mga kaibigan, no? Kung may opinion kayo, i-comment nyo na lang po sa ilalim. At siya nga pala, nagpapasalamat din po tayo sa ating mga members doon sa kabilang channel na SMCE Compilation. Kay Ma'am Susan Dorn at saka kay Ramonita Verdugo na nagpa-member doon. Thank you po sa inyong dalawa. God bless you. At ngayon ay madako na po tayo sa ating membership shoutouts. No? Binabati natin unang-una, pinakamatagal. Christine Olzon na 44 months member na. Luis Elmido 20 months. Kay Jim Samilia 25 months member na. Johnny Zel Alviola 21. Kay Jeffrey Bunyad 19 months. Esmeralda Jucares 8 months. Kay Rosary Jayarante 2 months member na. Kay Elsie De Acosta 41. Ramonita Verdugo 1 month member. Darlene Cabatuan 45. Kay Samantha Cruz na 1 month na. Kay Susan Dorn 1 month na rin po. Kay Mike na 26 months member na. Rancid Horror Stories magma 1 month na rin to, no? Nabubulo na naman si Akez. Kay Rose Kim na 11 months member. Al Fernando bago pa lang, no? Kay Cheng's Channel 11 months. Liam 1 month member na. Last but not the least, bagong rejoin si Totski na taga North Cotabato. Story Hikes of Totski 30 months member na. Ayan, maraming salamat po mga kaibigan sa walang sawang pagtangkilik sa ating programa. Mula noon hanggang ngayon, nandidiyan pa rin kayo. At syempre sa mga commentators natin, last update ay babatiin po natin ang lahat mga kaibigan. No? Uunahin natin si Leslie. Hello po sir, all the way from Muscat, Oman. Sige po, maraming salamat sa no skipping ads. No? Kay Rexy Abergas na ayan, no skipping ads din, thank you. Kay Ika Paunel, ayan, Ika Paunel. So good evening din po sa iyo sir, no? God bless din po sa inyo. Kaya Heidi Gregorio, Nimuel Joshua Magdaong, kay Ramonita Verdugo, kaya John Dre Fayer Mergilia, ayan mahaba, no? Kay Hazel Fiesta, kay Tiger Lily, kay Anika Mishka, kay Samantha Cruz, kay German Marasigan, kay Arlene Kulsa Besa, no skipping ads din si ma'am, thank you po. Kaya Jen Liam, no? Kaya June Culiado, kay user lang nakalagay. Kay Mary Asilar, last but not the least, kay user lang din po ang nakalagay dito, no? So yon. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo hong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.